Identifying sentence error. Number 10 na tayo. Neither Jeric nor one of his friends are willing to accept the offer. A, B, C, D, or E. Alin ang mali? Gumamit tayo dito ng correlative conjunction na neither nor. Tandaan natin, pag sinabi nating neither or either, yung mga distributives na yan, isa lang ang tinutukoy dyan. Subject-verb agreement ang challenge natin dito sa ating sentence. Ang subject 1 ay si Jeric. Ang subject 2 ay yung one of his friends. Sa subject 2, ang pinaka-subject natin ay hindi yung friends, kundi ay yung one, isa sa mga kaibigan. Hindi natin titingnan yung friends kasi ang pinakasimuno dyan ay yung one. Yung of his friends nagbibigay lang ng information tungkol doon sa one. So sa subject-verb agreement, yung subject 1 natin, si Jeric, singular. Yung subject 2 natin, yung one of his friends, singular din po. Bakit? Again, one ang pinaka-pinag-uusapan at hindi yung friends. So, C ang mali natin. Neither Jeric nor one of his friends is willing to accept the offer. Wala nino man kay Jeric o isa sa mga kaibigan niya ang gustong tanggapin ang alok. According sa rule, kapag gumagamit ka ng correlative conjunction na neither nor or either or, kung alin ang pinakamalapit na simuno sa verb, yun ang titingnan mo. So dahil yung subject 2, yun ang pinakamalapit sa ating verb, titingnan mo ang bilang niya kung singular or plural. Dahil singular yung one of his friends, one, ang ilalagay mong verb ay dapat na pang singular din. So, is. One of his friends is. Alright, so tumungo tayo sa number 11. Either of the boys are excited for the island hopping tomorrow. So dito naman, di tayo gumamit ng neither nor or either or. So, ibig sabihin, walang correlative conjunction. Pero tandaan natin, as mentioned earlier, na yung either tsaka neither ay partitives or tinatawag natin specifically na distributives na ang bilang ay isa. Ang either ay positive, ang neither ay negative. So ibig sabihin, isa sa mga boys or isa sa mga lalaki. So dito, iisipin natin na isa sa dalawa. Pwedeng yung A or pwede yung B. Sa dalawang tinutukoy. Basta isa. So, iba yung structure nito kumpara kanina. Alin kaya ang error natin? Tama, C. Bakit kaya C? Sabi nga natin, isa, kaya dapat ay is. Either of the boys is excited for the island hopping tomorrow. Tingnan natin ha. Either boys, isa lang doon sa dalawang lalaki. Yan, tama. Is ang ilalagay natin. So, madali lamang tandaan dahil ang mali natin dito ay yung C. Number 12. As the morning approached, the men starting for their work. A, B, C, D, or E. As the morning approached, tapos na yung verb natin doon sa ating dependent clause. So, dapat, kung ano ang tense ng verb mo doon sa dependent clause, ay yun din ang tense ng verb mo sa main clause mo. Para maging consistent, yung tinatawag nating panahunan ng pandiwa. Kapag past na doon, dapat sa main clause ay past na rin. Obviously, yung error natin dito ay yung nasa ing. Ito, yung verb. Okay? Para maging consistent yung verb tense natin. Nasa present yan at dapat na gawin nating nasa past tense. Okay? Next, number 13. Her father gave him money for her tuition fee. A, B, C, D, or E. Tama. Ang mali natin dito ay letter B. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng pera para sa tuition fee? Yung kanyang tatay. Sino ba siya na binigyan? Babae siya. Kasi tingnan mo yung unang proform natin or pronoun. Her. So, dapat ito, yung binigyan ng tatay niya, her din. Kasi siya yon yung babae. So, pronoun consistency dito, her father gave her money for her tuition fee. Pronoun consistency. Be careful po sa mga ganito. Easy peasy, right? Follow for more.